Okay, continuation tayo about sa circles. So ngayon ay mag-proceed tayo ngayon sa solving. Ilan sa mga equations, meron tayong 5 based sa problem at try natin i-solve. Kasi ang tanong dyan, hanapin natin ang center, ganun din ang radius. So unang-unang step na kailangan nating i-consider ay kailangan malaman natin na nasa standard form ang isang equation. Ano nga ba ulit yung formula ng standard form? Ito. X minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Ang tanong, standard form ba to? Oo, hindi. Ang tamang sagot, oo, nasa standard form. Kuya Jared, ba't ganun? Wala namang h, walang k. Ba't nasa standard form? Ang sagot dyan, standard form pa rin. Kasi, para siyang equivalent sa ganito. X minus 0h squared plus y minus 0k squared is equal to 36. So, sa mathematics, kapag ganyan yung isang equation, parehas lang siya dyan. So, parehas lang siya dyan. X squared plus y squared is equal to 36. So, standard form pa rin siya. Yun nga lang, 0 yung h tsaka k niya. Okay? So, kapag ganyan ang isang equation, makikita or malalaman natin na ang origin niyan ay from the point of origin or in terms of x and y coordinates sa ating Cartesian plane, nandito siya sa pinakagitna. So, ang center niyan ay 0, 0. So, tandaan, kapag walang value ang h at k, kapag ganyan ang forma ng isang equation, automatic 0, 0 yan. So, meron tayong sagot. Pangalawa, 36. So, sa ating equation, standard form equation, itong 36 ay in the form of r squared. Ito, in the form of r squared. So, para makuha yung radius niyan, simply square. So, r squared is equal to 36. So, basic algebra, use square root. So, the value of r is 6. So, meron tayong sagot sa number 1. So, number 2, let's proceed. X minus 2 squared plus y minus 5 squared is equal to 16. Kung gusto mo, hanapin mo muna yung radius. So, square root mo lang yan. Yun yung radius. Okay? Para ganaan ka mag-solve. May sagot ka na agad, oh. I mean 4. Ang tamang sagot. Square root ng 16 is 4. Sa center naman, standard form siya. Merong value ang h at k. So, ano yung center natin dyan? Ang tamang sagot ay 2 tsaka 5. So, ganun lang kadali. Paano malalaman yun? I-equate mo lang sa 0. X minus 2 is equal to 0. X is equal to 2. Kasi ita-transpose mo sa kabila, magiging positive. So, meron ng value yung h mo. So, yung ito naman, equate mo din sa 0. Value niya is 5. So, ang value ng h, 2. Value ng 5. Ang value ng k is 5. So, ang center natin is 2 and 5. As simple as that. Number 3. Okay? So, kahit di mo na i-solve, alam mo na agad yung magiging niyan center. Ang center niyan ay 3 tsaka negative 1. Kasi kung in-equate mo ito sa 0, then transpose sa kabila, magiging 3. Ito, pag in-equate sa 0, transpose sa kabila, magiging negative 1. So, ito yung center mo. So, yung radius naman, alam mo, ang sagot dyan ay 7. Kasi, ito ay in the form of r squared. Pag in-square mo yan, magiging 7. So, ang sagot natin dyan is ito. Okay. Center is 3, negative 1, and then 7. Next, number 4. Yun. Kahit sa isang tingin, malalaman mo na lang. Ang center natin dyan ay negative 3. And tama, negative 4. Kumbaga parang binabaliktad mo lang yung value nito. No? Binabaliktad mo lang yung value niyan. And then yung radius natin ay equivalent to square root of 11. So, hindi siya whole square root of 11, not a perfect square. Pero pag in-square mo sa ating calculator, ay ang ating sagot niya ay 3.32. Okay? 3.32. So, ito yung ating sagot. So, number 5, last item. So, same form sa ating number 1. So, dyan pa lang malalaman natin na
Kapag walang value ang h at k, automatic nasa point of origin, which means ang center natin ay 0, 0. Okay? And then ang ating r ay equivalent to square root ng 121 since r squared ang form nito, or 11. So as simple as that. Okay? Next ay itatakal natin yung shortcut. So ano yung formula ng shortcuts in finding center? Ayan, negative a over 2 comma negative b over 2. So basically ito yung h natin, ito yung k. So try natin. Let's say sa number 2. Number 2, x minus 2 squared plus y minus 5 squared is equal to 16. Okay? 16. So, kapag sa mga mahihirap na equation, mas mahihirap na problem, very applicable itong shortcut na to. Sa ngayon, medyo mahaba siya, pero mas ma-appreciate mo siya as time goes by. Pwede mo siyang gamitin pang check ng equation mo. So, ang unang step na gagawin mo ay i-convert mo muna sa general form. So, ano yung general form natin kanina? X squared plus y squared plus ax plus by plus c is equal to 0. So, ito nasa standard form siya. So, i-convert mo sa general form by means of expanding it. So, yun. Ito na yung sinasabi ko kanina. Squaring of binomials. Okay? And then, transpose para magmukhang ganito. So, based from ating squaring of binomials, okay, x squared minus 4x plus 4. Dapat di na natin to in-explain kasi next tatakal na to ng junior high. Ito naman, y squared minus 10y plus 25 is equal to 16. So, malapit na siyang maging ganito. So, konting ano na lang. So, itong constant, lipat sa kabila para mag-equate siya sa 0. X squared minus 4x 4 plus y squared minus 10y plus 25 minus 16 kasi ililipat sa kabila. Mag-iiba siya ng sign. So, combine like terms, 4, 25, 16, and then gawin mo siyang ganitong form. Okay, x squared plus y squared plus, minus 4x kasi ax, and then by, ano yung value ng y? Negative 10y plus, ito yung constant. Kailangan pag-isay na natin siya, magiging 4 plus 25 is equal to 29 minus 16, 13. Is always equal to 0. So, yun. Nasa general form na siya, kamukha niya na ito. So, ang shortcut dyan ay ito. Yung value nito, divide mo lang sa 2. Okay, yung negative value pala. So, c is equal to negative value ng x, negative 4 over 2, comma, ano yung value ng y? Negative 10. Eh, ang shortcut natin, negative value ng b over 2. So, this will be our h and k. So, ang center natin, basically, ay negative, negative, magiging positive. Negative, negative, magiging positive. Divide mo lang sa 2. 2 and 5. So, that will be our center. So, ganun lang. Siguro sa ngayon, medyo mahaba. Mas shortcut pa nga yung kanina eh. Pero sa mga mas mahirap na equation, ay mas magagamit mo ito ng efficiently. Mas madali. So, check natin, parehas siya. 2 and 5. 2 and 5. So, ganun lang kadali. At, sana, practice pa tayo ng mga more problems. Mas maganda. So, yun, tandaan lang natin to. Itong mga formula, itong equation, kung ano yung standard form, ano yung general form. Kabisaduhin lang natin, may memorya. At, syempre, solve lang ng solve. More problems, mas maganda. Diba? So, yun lang. Tip ko lang, train hard, win easy. Ika nga. And train easy, win hard. So, inverse proportional lang yan. So, kailangan natin mag-train hard. Ibig sabihin, solve lang tayo ng solve. At, mag-effort tayo na mag-solve. Tulad ko. Di ba? Ako sa ngayon, nagpapaskill na ako ng mga formula ko sa
aking subject, which differential equation. At kung may time ka lang, solve ka lang ng solve. Repeat lang. Dahil through process naman is mag-improve din tayo. Okay? So, God bless everyone. Salamat sa panonood.